For sure, marami na nakapagbenta ng airdrop nila sa dogs, na sa USDT na pera nila. So in this video, gagawan ko ng tutorial kung paano mag-cash out specifically sa OKX. Gagamitin natin as an example yung OKX. Pero pwede mo rin gamitin tong tutorial na to sa mga ibang exchanges kasi pare-parehas lang naman sila. Now, this is actual tutorial kasi actually magka-cash out din naman talaga ako. So why not gawan ko na rin ng video para makita nyo yung actual cashing out dito sa OKX. Para alam nyo, no, bawat step by step. Nasa homepage tayo ng OKX. So, nabenta mo na yung dogs mo. Ang USDT mo ay dapat nasa trading wallet mo. So, kailangan mo muna i-transfer yan to funding wallet. So, transfer muna natin. Click mo yung transfer from trading. Lilipat natin to funding. Let's say, 1,000, no? Na-transfer natin yung 1,000. So, yung funding wallet mo dapat meron ng 1,000 USDT. Kasi ang gagamitin natin pang cash out is via P2P and kailangan ang USDT mo ay nasa funding wallet. Now, paano pumunta sa P2P? So, punta ka lang sa Buy Crypto, click mo yung P2P trading. Now, meron tayong buy and sell. So, ang buy is ito yung gusto mong mag-cash in. Ang sell naman, ito yung mga gusto mong mag-cash out. So, pinaka-top one, ito yung pinaka-best exchange rate na makikita mo sa GoTime na payment method. So we have different payment methods, no? Pipili ka kung saan mo gustong i-transfer yung pera mo, yung cash out mo. So in my case, gusto ko Union Bank. Ayan. So click yung Union Bank. Then papakita niya sa akin yung pinaka-best merchant na merong Union Bank na offer. So ang nakita dito is si Crypto Joe. Ang exchange rate niya is around 56.17 and ang minimum cash out niya is 20,000. So, kung less than 20,000 ang gusto mong i-cash out, hindi mo pwedeng gamitin si CryptoJoe. Kailangan mo maghanap ng mas mababa pang minimum. Like for example, si Hira Amara, minimum niya is 600 lang. Diba? Ang maximum is 5 million. So, click natin si CryptoJoe kasi gusto ko mag-cash out sa kanya. Siya yung pinaka may best exchange rate. So, click natin yung sell. Ayan. So, gusto ko mag-cash out ng $1,000. So, ang makukuha ko dapat is around 56,170. Now, click natin select payment method. So, I have different payment methods. So, i-register mo yan. Or, yun yung available na payment method niya. So, add payment method. So, wala pa akong Union Bank. Hindi ko pa na-register. So, i-register natin yung account number natin. Give me a minute. Click natin yung sell USDT with 0 fees. Confirm. Passkey ko. Minsan hindi nagpa-pop up, no? So, ang kailangan mong gawin is exit mo. Ayan, punta ka sa My Orders. Makikita mo dito yung pending transaction mo with Johannes Marvin. So, click natin yan. May bagong pop-up window. Dito na lalabas yung chat nyo. Hello. Magsasya siya. Hello, can I proceed? Yes. So, antayin lang natin. So, antayin kong mag-reflect yung 56,170 sa Union Bank ko. So, syempre, access ko yung app ng Union Bank app or sa website, access ko yung account ko, check ko, aabangan ko kung pumasok na ba yung pera. Alright, antayin natin for a few minutes. Mabilis lang naman mag-transfer yung mga merchant, no? Huwag kayong matakot, no? In case di siya magbayad, hindi mo pa naman nire-release yung pera mo sa kanya, eh. So, si OKX ang mag-act as an middleman. So, as long as hindi mo pa nakukuha, officially confirm mo na hindi mo pa nakukuha yung 56,170, hindi nasa sayo pa rin yung 1,000 USDT mo. Hindi mo pa nabibigay sa kanya. So, yun ang maganda pag gusto mo mag-cash out kasi yung merchant sila ang unang magta-transfer ng pera sa'yo. Unlike sa buy, ikaw ang unang magta-transfer sa merchant. So, antayin lang natin. Magsasend siya ng screenshot ng proof of payment o proof of transfer, no? Siyempre, para double check na rin, check mo na rin mismo sa app ng bank mo na ginagamit mo. Antayin mo mag-reflect yung pera. So, sa bawat transaction, meron kang makikita ang time limit dito. So, sa akin, 15 minutes. And 3 minutes na nakalipas, di pa rin siya nagka-transfer. And kung sakali, some situation na tapos na yung limit, di pa rin nakapag-transfer, I think automatic magka-cancel yung transaction nyo. So, nasa sayo pa rin yung USDT mo. Nasa kanya pa rin yung Philippine pesos. Pwede kang maghanap ng panibagong merchant. So, ganun lang kabilis yun. Ayan, nag-send siya as proof of payment. Ayan. Hiwalay pa ang ginawa niya. So, double check natin ngayon sa Union Bank kung nakuha ko ba. Once na na-confirm ko na nakuha ko yung pera, legit na nakuha ko yung pera,
pwede ko nang i-release yung crypto o yung USDT ko sa kanya. So, click natin release crypto. And then, kailangan mo i-type kung ilan nakuha mo. 56,170 just to confirm. Then, yung passkey or maybe yung 2FA mo. Then, okay na. Officially, nakapag-cash out na tayo. Yung dogs na airdrop mo o yung USDT mo, naging Philippine pesos mo na. So, click mo positive. Then, ganun lang kabilis mag-cash out. So, pagka-cash in ka, same thing. No? Same procedure. Ang magiging main difference mo lang is, syempre, ibang merchant and ikaw ang unang magta-transfer sa bangko niya. So, dito sa scenario natin, siya ang nag-transfer sa bangko natin. Pero pag gusto mo mag-cash in, ikaw ang magta-transfer sa bangko niya and siya naman yung mag-release crypto. Basically, yung ginawa natin sa sell side, yun ang gagawin niya sa buy side. Okay? So, I hope nakatulong to. Marami pang airdrops na mangyayari sa mga top turn. I heard na Hamster Combat lalabas na. Congrats sa mga nag-grind yun. Ako personally, hindi ko ginagrind yun. So, I might do some tutorial just in case kailangan nyo, naghahanap kayo. But, enjoy. Enjoy your profits. And if nakatulong tong video to, subscribe, like, share, and yun lang. Thank you. Bye-bye.